Magandang araw mga ka-good news. Paulit-ulit na sa buwena ang pinapadala kay Kibuloy pero hindi pa rin ito lumitaw bagkus nagpadala lamang ng attorney. Saan na kaya ngayon si Kibuloy? Siya ba'y nagtatago o nandyan lang sa kanyang kingdom of God na sinasabi? Atin pakinggan ang balita dito sa bidyong ito. A House of Representatives panel issues a subpoena against Kingdom of Jesus Christ founder and leader Apollo Kibuloy. During the hearing of the House Committee on Legislative Franchises, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel moved that a subpoena be issued against Kibuloy after he repeatedly ignored panel hearings related to Sunshine Media Network International. Anyway, Mr. Chair, we have several questions dito sa kay Pastor Kibuloy, Mr. Chair. I think it's about time that we call, Mr. Chair, for Pastor Kibuloy na pumunta dito at to answer our questions, our specific questions. Ano po? Kasi, Mr. Chair, siguro last time naman, na-request naman na natin ito eh. Heads of agencies come here in Congress para tayo ay sagutin sa mga mahahalaga nating tanong. And we would like to, siguro dapat, it's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang, Mr. Chair. Tama nga yan. Kasi nung naalala nyo, yung Socorro incident, yung si Haring Aguila, ay parang little Kibuloy din yun, ay minamadali nila ang kaso, kulong kaagad. Pinuntahan doon sa lugar si Haring Aguila sa Socorro at dinala sa Kongreso at meron kaagad madaling proseso sa kaso at wala nang ingay kaagad. At balita natin, kulong na si Haring Aguila kasama yung kanyang mga matataas na opisyal sa kanilang bayanihan na sinasabi o kulto. So dito kay Kibuloy, alam naman natin na makapangyarihan ito, anak ng Diyos, may-ari yata ng mundo. Sabi niya noon ay kaya niyang patigilin ng ikot ng mundo. Kaya siguro natatakot ang Kongreso, ang Congress dito. Kaya hindi nila ma-force to invite into the hearing. Kung ano man yan na mga kadahilanan, atin lang hihintayin kung lilitaw ba talaga ang anak ng Diyos, si Kibuloy, sa Congress hearing. SMNI officials have maintained in the past that Kibuloy is not the head of the network, but documents have shown that he used to lead the media company. SMNI drew flack after Laban Kasama ang Bayan host Jeffrey Celis wrongly claimed that the House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion for travel in just a year. This prompted the House Committee to start the hearing, during which Secretary General Reginald Velasco clarified that the entire House only spent 39.60 million pesos for foreign trips from January to October 2023. Ito pa yung isang kaso ni Kibuloy kung siya ay makalusot doon sa kaso niya sa mga child abuse. Ay dito sa SMNI case ay meron talaga siyang dito. Meron talaga siyang charges dito. So kung ano man yan, dapat lilitaw si Kibuloy sa hearing para sagutin niya ng personal ang mga katanungan. Ngayon, meron tayong bagong balita ngayon ay medyo nag-apura na si Senador Hontiveros na by force ay kailangan magpakita na talaga si Kibuloy. Narito ang video. Mahaba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, iintayin ko po yan. Ayan, naiinip na talaga yan. Pati nga tayo naiinip na kasi mga isang buwan na yata na biglang nag-settle or wala na tayong narinig. Akala ko nga ay mayroon nang nangyayaring kababalaghan. Nandito pa pala si Risa Hontiveros. Salamat naman ay mayroon pang na kaso tumitingin.
Atin na pakinggan si Hontiveros sa kanyang sabi niya ay meron daw siyang napakataas na pasensya. Okay? At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Formal nang hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa liderato ng Senado na pirmahan na ang subpoena laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Hindi pa kasi ito mailabas dahil wala pang pirma ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Hontiveros ang dumidinig sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Sa sulat na ito na ipinadala ng Senadora kay Senator Zubiri noong February 6, nanawagan ito na aprubahan na ang subpoena na noon pang Enero hiniling ng komite matapos bigong dumalo si Kibuloy sa kabila ng kanilang imbitasyon. Ipinunto pa ni Senator Hontiveros na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Zubiri maging ng mga nagdaang Senate Presidents, palagian naman ang paglalabas ng subpoena laban sa resource persons na bigong humarap sa mga pagdinig ng walang sapat na katwiran. Ito pala yung rason kung bakit hindi magpapakita si Kibuloy kasi wala pang pirma ni Mig Zubiri sa kanyang final subpoena. Ngayon, kung alam nyo, si Mig Zubiri ay taga Mindanao yan. Si Kibuloy taga Mindanao din at baka magkapitbahay kaya medyo tinagal-tagal muna kasi baka magkaibigan kayo, di ba? Yan ang mahirap sa magkaibigan kapag mayroong mga ganitong kaso. Diyan masusukat ang pagkakaibigan nyo kung hanggang saan. Mahirap talaga yan kapag kaibigan mo, andin kakasuhan mo, talagang napakahirap niyan. Kaya nga siguro, kaya nga hindi kaagad mapirmahan dahil nga pareho sila ng itong lugar. Sabihin natin, magkakapit lugar lang. Okay, so hindi tayo mangunguna kung ano man ang kadahilanan kung bakit ang tagal-tagal mai-serve at mapirmahan ni Zubiri ang subpoena na yan. He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan, pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin. Presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case, 2 imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung subpoena. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Zubiri kaugnay ng subpoena, ngunit tuloy ang hamon ng senadora sa religious leader na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, no one is above the law. Yan, tama nga yan. No one is above the law. Yan kasi ang mahirap sa atin kapag kaibigan ka ng presidente, anak ka ng presidente, or malapit sa presidente ay mahirap na. Mahirap kasuhan kasi ma-whitewash din sa kahulihan. Pero ito, si Risa Hontiveros, bilib din ako dito kasi nandyan pa rin siya sa kanyang stand. Mabuhay, Senador Risa Hontiveros, ipagpatuloy mo lang yan. Kahit pa walang subpoena, nanindigan si Senator Hontiveros na tatapusin ang investigasyon sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Sa Lunes, February 19, itutuloy ang pagdinig kung saan may mga bagong testigoan niya na ihaharap ang senadora. Ayan, February 19 atin abangan yan. Mga ka-good news, meron na naman bagong hearing sa Congress at bagong mga nagsilitawan na witness. Hindi natin alam kung anong witness ito. Anti-Kibuloy ba ito or pro-Kibuloy? Ayon kay Senator Hontiveros, may mga tinanggihan din sila matapos mapag-alamang nagkukunwari lamang umano na biktima. Ang malala ay ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado.
Kapal, di ba? Wow, Iyan ba ang utos ni Kibuloy? yan. Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Nagko. Bukod dito, may mga testigo rin umanong tinatakot habang pinupulong din umano ang mga dating miyembro ng grupo ni Kibuloy para pangakuan ng mga pabor kapalit ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa Senado. Babala ng senadora sa mga magtatangkang sumira sa investigasyon ng Senado. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Kibuloy sa mga bagong paratang laban sa kanya, pero una na nitong giniit na sa korte lamang siya haharap at hindi sa Senado kahit ipasampina. Ayan, hindi nga siya harap dyan kasi feeling niya above the law siya kasi Diyos siya, anak daw ng Diyos. Si Kibuloy. Merong nagsasabi ngayon na nasa China na daw si Kibuloy sa ibang mga vlogs. Ay lumipad na daw ito kasi meron siyang sariling private jet plane, di ba? Pwede siyang pumunta doon sa ibang parte ng Europe or para safety doon siya sa Alaska. Medyo malayo-layo. Meron naman siyang pera. Okay, at kung ano pa man yan, kung malinis ka talaga, wag kang matakot tumarap sa Senado para malinis ang pangalan nyo. Sir Kibuloy, Apollo, magpakita ka na para malinis na yung pangalan mo. Okay, so February 19, yan ang third hearing tungkol sa kaso niya dyan sa Senado. Atin abangan yan. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na mga ka-good news. Ingat kayong lahat. Pilipinas.